Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kapatid, mga kaagapay. Hello po sa inyo lahat. Dito tayo muli sa Friday night edition ng Heartline. At dito si Kuya Pilo Larca, ang inyong Coach Pilo, na nag-aantabay sa inyo. Salamat sa pag-tutok sa amin dito sa station DZAS 702. Ngayong alas 9:30 ng gabi, Biyernes. At kami ay natutuwa dahil kayo ay patuloy naming kaagapay. Nasa kalagitnaan na tayo ng April. Ay, nako, kayo na mga naandyan nagpapalamig. Hugutin nyo na ang inyong mga halo-halo, ang inyong mga juice, ang mga pampalamig dyan. Dahil dito ay gagawa tayo ng mga pampalamig ng ulo, kagaya ng resolva ng inyong mga problems and questions. Good evening. Welcome to Heartline Friday Night Edition dito sa 702 DZAS. Kaagapay ng Sambayanan dito sa patuloy na paglilingkod ng Far East Broadcasting Company. Kami ay nalulugod na kasama namin kayo ngayon. Hello mga kaagapay! Siyempre, ang gwapong kasama ko ngayon na alam nyo naman, kitang-kita nyo dahil na tayo'y nadidinig sa Radio TV, sa teleradyo, sa Facebook, at sa radyo sa 702 DZAS. Talapihit ang 702 AM. Heto ang aking kasama, ang pogi at alam nyo na at kilala nyo na, si Pastor Don. Hello! Pastor Don Reyes, good evening. Magandang gabi po, Kuya Pilo, at sa ating pong mga masugid na taga-subaybay sa Heartline Friday Night Edition. Magandang gabi po sa inyo pong lahat at malapit na po. Ito na po, parating na po nga po yung kalagitnaan ng April, tag-init at ilang araw na lamang ay lilipasin na natin at papasokin na natin ang buwan ng Mayo. So napakabilis talaga ng panahon. Ang bilis ng panahon, kaya ano na, mahal na araw na next week. Noon ay 11 April. Next week ay mahal na araw, mga naghahanda na magbakasyon ay bantayan nyo naman dahil ang mahal na araw ay paggunita sa mga mabubuting ginawa ng Panginoon. So habang kayo ay nag-relax, magkaroon ng meditation, peaceful meditation with the Lord. Ayan. Kamusta po, Pastor Don? Mga preparation, ano mga preparation sa church nyo sa this coming mahal na araw dahil yung iba mayroong mga inihahanda eh. So, yan po sa inyong church sa Santa Rosa sa Haven of Praise Christian Church. Meron ba kayong mga program? Meron ba kayong magiging event? Opo, tama po Pastor Kuya Pilo, yung pong inyong binanggit, ano? Ito pong darating na mahal na araw. The usual ang ginagawa po namin pagpasok pa lang ng buwan na kung saan ay ginugunita natin ang mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Ay nagkakaroon po kami ng mga reflections. So that's the usual the usual thing that we do na over the series ng mga Sunday services, we revisit the sufferings of the Lord and what He did on the cross for us. At nagkakaroon din kami ng mga paghahanda, lalo tigit pagka itong mga sunrise service. Although bihira kaming gumagawa ng sunrise service, pero we see to it that we really give time para talagang i-celebrate yung kabutihan ng Panginoon. Although every Sunday naman ay pare-parehas para sa amin, pero we see to it na parang something special to remember talaga yung resurrection ni Lord para sa ating lahat. Absolutely. Ayan, ang ganda-ganda. Praise God sa ministry po ninyo. Di Pastor Don, sige, batiin po natin ang mga fans club nyo. Alam ko maraming nakikinig dyan na talagang excited na makita kayo. So, unang-una po siyempre ang akin pong butihing may bahay, si Baby, ang talaga pong, ayan, katulad kanina, may gagaling lamang po namin sa ilang mga
events. So si Mrs. ko po ang lagi pong kasama sa kuwento at mga pagpapaalala at Amen. ayan, yung pong kapartner natin sa ministry. At syempre po yung pong aking brother-in-law, kapatid po ni Mrs., si Pastor Sam Lakap at ang kanyang buong pamilya na Hello. lagi po nating kaagapay din sa pagmiministeryo at gayon din po ang atin pong mga leaders sa church, no po, Yes. na talagang masugid na nakikipasan po sa atin at talaga pong patuloy na pinaglilingkuran ang kaharian po ng Panginoon sa kanilang mga kaloob na tinanggap mula po sa Diyos at mga biyaya sa kabila po ng mga paghamon, ups and downs. So nandyan po Yes. silang mga nasa leadership team po natin. Magmula po syempre ang Chanco couple, sina John at Lides Chanco. Gayun din po ang Chanco family sa pangkalahatan, sina Brother Rolly, Sister Luz, mga ushers po natin, Sister Luz Rimurin, sila Brother Nunez, Brother Danny, Sister Moreng Nunez, buong Nunez family na kasama po nating naglilingkod sa Panginoon. At marami-marami pa po, Kuya Pilo, na mga leaders natin at mga masugid na taga-subaybay dito po sa Haven of Praise at yung po mga Yes. partner ministry po natin sa Kapugan family na may-ari po ng school natin pong pinaglilingkuran ng J10 sa buong Yes. pamilya ng Kapugan. At syempre, kay Miss Nora na atin pong principal at sa mga faculty po natin. At syempre sa mga classmates ko po dyan sa high school na laging nagte-take time para po makipag-fellowship at laging may kumustahan to keep in touch. So sa Cayetano Arellano High School, M4, yung Yeah. 4M2. So lahat sa inyo, God bless at salamat sa pagsubaybay. Ang daming fans club ni Pastor. Apo. Alam niyo kung bakit madami? Kasi yan si Pastor Don ay siya'y nasa mahigit 30 years na nagpapastor dyan sa Haven of Praise Christian Church. Nalipat kayo ng lugar, ano? Saan na nga ho yung bago yung location? Opo, sa kasalukuyan, Kuya Pilo, medyo malapit-lapit kami kasi kami po ay nakisilong sa isang ministry din na pinagkalooban ng Panginoon ng pagpapala. But ito po kasing May, sila po ay lilipat na din para po sa panibagong church na pinatayo po nila. Okay. So may iwan po kami. But good thing, meron pong inopen si Lord sa amin na panibagong lugar. So baka kasabay po nila ng pag-alis sa May, kami naman po ay may malilipatan din, mas malaki-laking lugar at mas maganda na. Ayan. Okay. So, temporary Opo. pa ho yung inyong lugar ngayon. Kung sakaling makokontak po kayo, mamaya po ibigay po inyong contact numbers nyo, ha? At si Pastor Don po ay isa rin sa mga naging counselor sa Philippine Association for Christian Counselors, sa PACC, at trained din siya ng 700 Club. At meron siyang mga HR management experiences at nagko-conduct ng consultancy services even now. Ayun. At alam niyo ba, sa J10, siya yung mental wellness and chief strategist doon. Kaya patuloy siyang nagiging mabuting instrumento ng Panginoon sa pagbibigay ng mental health, pagbibigay ng salita ng Panginoon doon sa mga lugar na yon. At syempre, bukod doon, siya ay gwapong-gwapo, katulad ko. Pero hindi, mas gwapo kayo. Siya ay registered guidance counselor sa PRC, licensed professional teacher din. At kasama natin yan sa mga ministries ng PACC. Tuloy-tuloy po ang kanyang pagbibigay ng ministry sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat, Pastor Don, for being here. Ano? At syempre, alam nyo, ang dami ng mga questions kaagad dito. Kaya ready na po. Eto na tayo. Eto na, ang una pong question natin mula sa first listener. Pastor Don, eto ang tanong niya. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako na hindi para sa akin ang calling o ginagawa ko sa ngayon. Ang daming pagsubok at minsan po, ramdam kong nadi-discourage ako sa mga nangyayari. Normal po ba yon? Ano po ang maipapayo nyo? Ayan. Ay, nako, marami akong kakilalang ganito na nasa ministry. At talagang parang ordinaryo na may mga times na parang mako-question mo, called ba ako dito? Kasi biglang mahirap yung ginagawa ko na eh. Ang dami ng challenges. Ano po ba yung magandang perspective dito? Opo. Alam niyo po, Kuya Pino, nakakatuwa naman yung pong ating nagbigay ng kanyang katanungan kasi Yeah.
ang talagang nilalayon ng kanyang puso ay paglilingkod po sa Panginoon. Yun nga lang, dahilan po sa mga bagay-bagay na nangyayari ay nagse-second guess tuloy siya Oo. sa kanya pong sarili. Alam niyo po, lagi ko pong ipinapayo sa mga kapwa ko po naglilingkod sa Panginoon sa kapasidad ng pagiging full-time pastor or kahit anong ministry for that matter. Wala pong paglilingkod sa Diyos nang hindi po nakakapagod. Ay, Lahat po totoo. ay nakakapagod, ano po. At dumarating po sa puntos ng ating buhay na parang minsan ay dumarating ba sa atin na yung sinasabi ni Lord, the spirit is willing but the The flesh flesh is is weak. weak. Ay, naku, totoo Opo. po yan. So, Totoo ang po lagi po yan. natin sinasabi diyan ay kahit na po tayo napapagod kasi wala naman Oo. pong bagay na tatrabahuhin tayo, maging sabihin natin spiritual man o Oo. sa larangan po ng kung tawagin po natin ay yung pong quote-unquote worldly na paglilingkod ano po o Mm, pagtatrabaho po natin. Between sacred and secular, so regardless, kapag tayo mm, po'y gumagawa, natural po na tayo mapagod. Pero lagi ko pong pinapaalala, lalo tigit sa paglilingkod po natin sa Panginoon, nakakapagod man pero hindi po dapat pagsawaan. Ano mm, po? At yung pong sinasabi natin na nadi-discourage tayo sa ating ministry o calling at nagdahatid sa atin ng second guess sa atin pong mga katanungan sa buhay. Hindi po kayo nag-iisa at natural pong nararamdaman yan. Bigyan ko po kayo ng mm. halimbawa sa banal na kasulatan. Yan. Si Moses po ay na-discourage sa ministry. Ay, oo, totoo. Po. So, na inasmuch sinasabi niya si Lord, Lord, ito ba nanggaling sa sinapupunan ko? Bakit mo ako binibigyan ng ganito kalaking responsibilidad Oo. na itong mga taong ito ang titigas ng ulo? So, na-discourage po si Moses dahil after Mm. ng kanyang masugid na paglilingkod sa Panginoon, wala naman siyang ibang ginawa kundi sumunod sa sinasabi ng Panginoon pero kaliwat kanan ng batikos pa rin sa kanya. Oo nga. In fact, maging ang kanyang mga mas nakatatandang kapatid na sina Miriam at Aaron Yeah. ay naging, kumbaga, nagbigay pa ng mga parinig tungkol sa kanya. Ano po? So Oo. isang magandang halimbawa na po si Moses. Ganon din po si Elijah na propeta ng Panginoon na sa kanyang pagtawag sa Panginoon, nagpababa ng apoy, sa kanyang mga ministeryo, iba't ibang mga himala na ginawa ng Opo yan. Panginoon. Pero dumating din po kay Elijah yung pong discouragement. Si Jonah na isang naging matagumpay po sa kanyang pag-evangelize sa Ninive. Imagine, ang kabuuan po ng Ninive ay nanumbalik sa Panginoon mula po sa pinakamataas na pinuno Mm. hanggang sa pinakamababang uri ng mga mamamayan. Pero sa kabila po ng success, abay sino ba naman pong pastor o lingkod ng Panginoon ang hindi matutuwa na na-evangelize ang isang napakalaking lungsod na Oo. dalhin sa Nineveh. pagsisisi sa Panginoon. Pero ito po si Jonah kakaiba na nung pong nagsisi yung mga tao sa halip na matuwa na discourage. Ano po? Ay, So totoo parang yan. Basahin niyo ah, yung Jonah. anong meron tong taong ito, no po? Pero Mm. yan po yung mga kwento. So those are classic examples na mga naglingkod po sa Panginoon na nakaranas po ng discouragement. At kahit kami rin po mga pastors, no po, Kuya Pilo, dumating din po sa amin yung puntos na Oo. hindi kino-question yung pong pagkakatawag ng Panginoon. Kung hindi, Mm. ako ba talaga ay bagay dito sa tinawag ni Lord? Dahil at the back of our minds, talaga pong totoo yung awitin na God is too wise to be mistaken and God is too good to be unkind. Yeah. Na hindi po nagkakamali ng pagkakatawag ng Panginoon. Opo. However, hindi man po namin kino-question yung tawag ng Panginoon. Ang nako-question po namin yung kapasidad namin. Yan. Kaya ba naman talaga namin ito? Meron pa ba kaming Na, lakas na oo. gagawin sa bagay na ito? Talagang Yan. dumarating yung time na aabutin ka ng pagod, puyat, gutom, mga lahat na matapos mga inaalipusta ka pa o mga tao Gaya po ng kumukontra sinabi ni pa sa'yo. Apostol Pablo din, no, Kuya Pilo, yung pong kanyang ministry na sinabi ni Apostol Pablo, kaliwat kanan ang mga aming kinakaharap. Hindi nga namin alam kung mabubuhay pa kami bukas. Every day Oo. of our lives, we are being like sheep, being brought into the slaughterhouse. Oo. And we don't know what's going to happen next. Mm-mm. Lagi. Pero Ah, talagang makikita natin, mararanasan natin na sa mga bagay na higit pa sa tao, doon nyo nakikita ang Diyos ang kumikilos na pala.
Totoo po. May mga bagay na nangyayaring wala na sa kamay natin. So, ngayon, ano sasabihin natin sa ating listener? Mukhang siya Opo. ay nakakaranas ng mga maraming pagsubok, siguro financial, siguro spiritual din, siguro emotional din dahil maaring mayroong mga taong hindi makasupport sa kanya emotionally. Maybe even difficult things na hindi niya hindi niya maintindihan. Ito ba lugar pa ba niya? What can we say? Ano ba maganda yung mga examples natin. So, siguro Opo. para sa ating listener, ano ang magandang payo sa kanya na I think parang don't give up o ganun po ba yun? Ayan. Uh, ano po, ano, Kuya Pilo, at least na-establish na po natin na normal yung kanyang nararamdaman na Oh, discouragement. That even yung mga spiritual giants that yeah. we admire very much in the likes of Moses, Elijah, Jonah, and even the Apostle Paul, naka-experience ng discouragement sa ministry. Yeah. However, meron po kasing mga biyaya si Lord, no? Na every time ito pong mga taong ito, parang gusto na nilang talikuran yung tawag ng Panginoon, mag-ibang Mm, buhay na, hindi po nila matakasan yung pong biyaya ng Panginoon because God will always come to their aid and encourage them. So that's the first thing, no? Makipag-usap po tayo sa boss natin, si yeah, sa Lord. Panginoon. He knows everything. It's not being too simplistic at that, kung hindi, meron po kasing spiritual empowerment na ibinibigay ang Panginoon sa atin eh. Yes. Na in the midst of discouragement, look down deep in your heart the grace of God that is at work na sinasabi ni Lord na merong peace, merong joy, merong contentment, Yeah. merong times of refreshing na binibigay si Lord sa atin. I still remember, Kuya Pilo, one Ayan, of totoo yan. the experiences that I have in my ministry when I was just beginning to serve the Lord, no? uh, I don't know, for some reason talagang katulad ng sinasabi ng ating listener na nadi-discourage dahil ginawa mo ang lahat ng best mo pero yung bunga ng iyong ipinaglilingkod sa Panginoon parang hindi commensurate doon sa ina-expect mo na magiging resulta Mm, despite na nag-pray ka na ng bonggang-bongga, nag-fasting ka na, pinagandaan mo and everything, and you put every iota of strength and all the mm, gifts na alam mong binigay ng Panginoon sa iyo. But somehow, parang yung resulta ay ba't yung mga tao hindi na-appreciate, ba't yung mga paglilingkod mo sa Panginoon, nakikriticize ka pa. So I yeah. still remember going through that feeling. And one time naglalakad ako, parang gusto ko na rin mag-quit Yeah. sa ministry. Not quit my Ay, Christian life, gano'n? not quit serving the Lord, but I would like to quit entirely ministry. Sa katunayan, Kuya Philo, dumating ako sa puntos na sinabi ko kay Lord, Lord, kung talagang tinawag mo ako, linawin natin to. Kasi Mm, kung hindi, ah, paglilingkod ako sa iyo, magpapayaman ako at kahit ilang simbahan ang gusto mong ipatayo ko, suportahan ko, gagawin ko. ah, Linawin mo lang sa akin mukhang, na hindi ako malaking tatawagin. ambisyon Yeah. to. Kung wala akong calling para sa ministry, linawin natin. At least meron akong tatahakin na magpapayaman ako sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng inyong kalooban at ng Oo. wisdom na ibibigay mo sa akin, Lord, and opportunities. I'll be thankful for that. And susuport ako sa mga churches. Kung ilang mga church ang gusto mong ipatayo ko, Oh. I'll be glad to do that. Excited So, ako kung ano nangyari. nilinaw ko yun, Kuya Pilo, kay Lord, Oo. no? And habang naglalakad ako, discouraged ako, merong isang, hindi ko naman siya matatawag na kakilalang kapatiran, pero kasi during those time, uso yung mga street evangelism, mga Yes. crusades. Opo. So may nakasalubong ako, bumati siya, sabi niya, Brad, maring hindi mo ako kilala, pero isa ka sa mga narinig ko na nag-preach doon sa Mm. ano. Alam mo, habang naglalakad ka, nakita ko parang nag-glow Oh. yung kaluwalhatian ni Lord. So, syempre ako naman, bilang gusto kong mapakita sa Kanya yung pagmamahal ko sa Panginoon. So, nag-appreciate ako, nagpasalamat ako sa Kanya at tinanong ko paano ko siya maipapanalangin. So, kahit na nasa kalagitnaan kami ng kalye, I prayed over the person. Yeah. Tapos, nung naghiwalay kami, sabi ko, Lord, ang nagpapatawa ka ba?
discourage ako, and then here comes the person, tapos sasabihin niya, nakita niya sa akin yung glory mo, parang Oo. nag-glow na, I mean, kung titingnan ko naman yung itsura ko siguro, kung ako aalis sa sa katawan ko, titingnan ko yung sarili ko from the outside, it's the other way around. Dahil I was so discouraged, I was so disappointed, pero yun yung nakita niya sa akin. So, ikaw, Lord, ang kumbaga, ang galing mo kung paano kami bigyan ng encouragement. At doon talagang nilinaw ng Panginoon sa akin na magpapatuloy ako sa paglilingkod para sa kanyang kaharian, so sa kapasidad Oh. ng pagme-ministry, at may mga episodes pa din na dumarating yung mga ganyang bagay Mm. na pero isang bagay palagi yung sinasabi ng Panginoon at naging totoo sa buhay namin, Kuya Pilo, ng misis ko, nung naging mag-asawa na kami, na the grace of God is always sufficient, Yes. na no matter how hard. So siguro, sa ganun po, always try to refresh your spirit Yeah. by going back to your drawing board, and Mm. uh, alamin natin na hindi po nagkamali si Lord. No? Kung talagang sa Yeah. inyong puso So, ay... tuloy pala Apo. kayo sa inyong ministry. Hindi nagkamali ang Lord sa inyong mga desisyon. Sa kanyang Mhm. dinesign sa inyong buhay ay talagang tuloy-tuloy pa rin. At ngayon, eto na kayo. Ah, Opo, Kuya Pilo. Maraming mga tao Ayan. inyo kayong natutulungan pala. Naku, ay nakakatuwa yon. Totoo yan. Tsaka mag-appreciate po tayo ng mga magagandang bagay. I'm sure, Oo. hindi po mga discouraging episodes lang sa ministry ang inyong kinaharap. May mga matatamis na bagay, may mga magagandang bagay na ginawa ang Panginoon. Baka natatabon-tabunan lang at mas ang Oo. nakikita natin ay yung mga discouraging comments at mga bagay-bagay na parang hindi kaya-aya sa ating kalooban. Oo. So, pero tuunan nyo rin po ng pansin, katulad po ng laging pinapaalala ng Panginoon kay Moses na Yes. ako ang Diyos na tumawag sa iyo. Sa katunayan, Yeah. personal akong nakikipag-usap sa iyo ng tulad ng isang kaibigan. So, Absolutely. Yan. ah, ganito ako ka-personal, sinasabi ng Panginoon kay Moses. Yun. Ay, nako. Marami tayong magiging karansasan na ganyan, ano? At i-share nyo, mga kaibigan, mga kaagapan. I-share nyo nga yung mga pagkakataon na give up ka na pero tumuloy ka pa rin dahil merong nangyari na alam mong galing sa Panginoon yung occurrence na yun, yung event na yun. Ako, Tsaka naalala. Kuya Pilo, very Yeah, quickly lang, go. minsan kailangan lang din naman natin na patulugin tayo ni Lord. Oo. Pagka Ay nakatulog tayo nga. ng maayos, I'm sure, pati pag-iisip natin magiging maayos. Yeah. So, si Lord nagbibigay po ng magandang pagtulog, at sa paggising natin, katulad ng nangyari kay Jonah, no? Sobrang disappointed siya dahil yung puno na kanyang sinilungan, tinuyo ni Lord, nagpapahinga siya doon. So, sobrang nagreklamo siya sa Panginoon. And then, nakatulog siya ng mahimbing, paggising niya, okay na siya. So, minsan kailangan lang ng pahinga ng Mm. katawan. Yes. Ito po. I-refresh tayo ni Lord. Apo. Yeah. Oo. Either through other people, mga nakakasama natin sa ministry, Mm. at bibigyan tayo ng break ng Panginoon. At matalino ang Panginoon, alam niya kung ano pangangailangan natin. Talagang magugulat na lang tayo. Andyan tayo sa lugar na yung dati nating iniiwasan, biglang naandun tayo. Pero by the grace of God, abay, surviving and then even flourishing doon sa mga lugar na yun. Nako, ang daming ganyan mga Mm. kwento. I-share nyo mga kapatid, mga kaagapa. I-share nyo po, kahit i-post nyo lang dito sa Facebook. O kaya, i-text nyo sa amin dito sa FEBC. Maraming paraan po para masabi kung ano yung nangyari. Sana po marinig namin yung mga ganyang magagandang kwento mula sa inyo. No? At huwag Now, po tayo masyadong magpa-impluensya sa social media, Kuya Pilo, no? Yung pong mga oh, ibang ministries na nagpo-post ng mga success stories, ganto, ganto, oh, ganto, mga nararamdaman sa ministry, etc., etc. Tapos tayo, ministry natin ay ganito. Let's never compare God's calling upon the life of other people at sa buhay po yeah, natin. So, totoo. kasi ah, tayo na po ang gumagawa ng Mm. discouragement natin pagka ganyan. Oo. May ibang paraan ng Panginoon lagi sa
hindi nauubusan ng paraan ng Panginoon sa pagbiyaya sa inyo. Anyway, eto may tanong naman ng ating next listener. Sabi niya, 8 years na po akong OFW. Nag-send po ng picture sa mga kapatid ko na nagsusugal ang asawa ko sa Pilipinas. When I asked her, nung tinanong ko siya, hindi raw naman yan totoo at ako po ang inaway. Sobrang na-stress po ako. Sobra at na-homesick. Sobrang bigat po sa kalooban. Paano ko po ito i-deal? Wow, mabigat-bigat ito. Lalo na kung nabalitaan mo. Hindi mo malaman kung totoo o hindi. Ano ba talaga? Pero kung totoo man, ano kaya ang dapat gawin ng isang taong nasa ibang bansa? At paano maging panatag ang puso, no? Ay, ang Opo. ganda-ganda nito. Mukhang may biyaya ng Diyos na papasok na naman dito. Sige nga, Mm. Pastor Don. So, ang assumption po muna natin, siyempre, Kuya Pilo, no? Yung totoo. Ano po? Oo. Doon muna tayo sa kung Assuming na totoo at totoo. paano niya. Opo. Kung halimbawa na confirmed na totoo, yung pong sinend sa Nagsusugal. inyong picture na nagsusugal talaga yung asawa niyo. Mm-mm. At ano po ba yung dapat niyong gawin? So, unang-una po, Yan. siyempre, makita po natin kung saan po muna nanggagaling yung pong ating misis. Ano po? Yan. So, kapag po kasi very confrontational tayo na, nag-send ng picture yung mga kapatid ko na nagsusugal ka daw, ganyan, kinokompronta kagad natin. Oo, kompronta ang So, style. nagiging, opo, parang ang lumalabas ay may mali kagad na ginawa, nando na kagad yung konsepto ng pagkakamali. Whereas kung i-open po natin yung opportunity for open communication, Mm. sabihin po natin, okay, disregard muna kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Is there anything na kailangan kong malaman? So, Mm-hmm. kasi ito yung objective natin na kaya ako nagpunta dito sa bansang ito para maitaguyod natin yung ating buhay. So, paano ba natin inaayos yung ating pananalapi? Yeah. Let me hear from your end, ano ba ang ating sariling storya. So, kung halimbawang umamin po siya na talagang siya'y nagsusugal. So, from there, at least masasabi niyo po na sa paanong paraan ba ako makakatulong sa iyo para makaiwas ka sa bagay na yan. So, Yeah. yun pong mga pag-uusap. Now, I know it's easier said than done, Mm-mm. pero kinakailangan po kasi ng open communication. No? Ito Yes. po yung mga difficult conversations that we have to address Mm-mm. in a way na although we are confronting issues, but we are not confronting persons. Yeah. Na Ay, po. actually, So, natutuwa po ako diyan, Pastor Don, ano? Kasi isa sa mga magagandang paraan na ating makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, sa asawa o kung sino man na mayroon tayong problema, ay yung unang-unang priority ay yung iparating yung pagmamahal. Halimbawa, dito sa mm, sitwasyon na siguro ganito, edi wag muna yung sugalang pag-usapan. Pag-usapan, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Meron ka ba mga kailangan? mm, Ano may tutulong sa'yo for something para maayos naman yung kalagayan mo? Meron ka bang problema? Yung pagka natapos mong maging concern sa ibang bagay, then mm, pasok meron ka bang problema? Meron ka bang dinadaing dyan na maaaring nakaka nakakasagabal sa sa atin? Anything. Oo. Huwag kang mag-alala. Hindi magalit. Yun. Pero gusto ko mm, malaman kung ano yung mga kailangan yan. So, ito, magpo-provide ako ng mga kailangan mo dito para matugunan naman. Kunwari, kailangan mo panlaba dyan o mga ganyan. mm, Pero once na ma-establish mo, yung lahat ng iyon ay importante. Higit pa kaysa doon sa ikukompronta o kaysa doon sa problemang nabalita. Magandang idea yon dahil isa sa mga style para maipakitang hindi higit yung kasalanan ng isang tao doon sa iyong pagmamahal. Kaya apaw-apaw yung pagmamahal kaysa doon sa mga ikokompronta mong problema. Kasi mm. ganoon ang gustong security ng bawat isang tao. Effective to sa akin, tsaka doon sa mga Opo. tao na kausap ko sa counseling. What do you think, Pastor? Opo, totoo po Kuya Pilo no? Kapag na-establish po kasi yung relationship and yung pong person that we are engaging into, naramdaman niya po talaga yung pong Mm. ah, true concerns Oo. para po sa kanya. Mas madali pong pag-usapan kasi yung mga Mm. issues kapag alam po ng tao na nandun tayo, hindi para siya'y saktan, kung hindi Yeah. para pag-usapan na Secure. mapabuti ang Oo. isang sitwasyon.
Opo, Ayun. na nandun tayo para makipagtulungan at hindi po para pagbintangan ang sino man at sisihin kung hindi, paano ba natin may tataguyod ng magkasama itong ating Yeah. mga pangarap? Mm. At ano ba sa tingin mo ang Mm. mga bagay-bagay na makatutulong para sa atin at yung mga Yes. bagay na makasasagabal na kinakailangan nating pagtagumpayan? Mm. So kapag ganyan po kasi yung pong, apo. Merong isang concern dito yung ating listener, no? Kasi sabi niya, nasa OFW siya. Kasi 8 years na siyang naandun at talagang mabigat sa kalooban niya at nasa malayo siya. I Mm-hmm. think merong kinalaman dito yung pagiging anxious niya sa pangyayari. At related dyan Mm-hmm. yung isa pang nating listener, no? Anxious din, ano? Ang, Mm-hmm. kunwari, nasa malayo ka, at may madinig kang problema doon sa mahal mo sa buhay, ma-anxious ka talaga. Wala ka naman magawa kasi Totoo po. layo-layo mo naman. Eto, yung isa nating listener, sabi niya, paano po labanan at ma-overcome ang mga anxiety na pumapasok sa isip ko? Minsan po, paano rin ang magpo-focus sa work at ministry nang may ganitong pinagdadaanan? And so, I think related. Dahil kung ikaw Mm-hmm. ay nagtatrabaho man o nasa ministry ka man o nasa full-time work ka, abroad or local, ma-anxious ka talaga sa mga bagay na nababalitaan mo. Paano nga po ba paglabanan ng anxiety? Opo. Alam niyo po, iba't ibang mga pamamaraan na iminumungkahi po ng mga mental health professionals, no? Pero ako po, personally, na meron din pong mastery pagdating po sa mental wellness, Yes. ay sinisikap naman po namin na ibalanse sapagkat naniniwala po ako bilang pastor na ang Diyos ang mas may dakilang kaalaman at kabatiran kung paano niya tayo nilikha. Yeah. Bagamat naniniwala po ako sa mga scientific at mga evidence-based na mga research kung ano pong mga effective means and ways and strategies para ma-manage ang anxiety, pero hindi pa rin po maaalis para po sa akin yung pong bisa ng spirituality when we put everything in the light of God's Word, kasi si Lord, He's a master Mm. pagdating po sa pagmamanage ng atin pong emotion at alam ni Lord paano niya tayo nilikha. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon na pagtiwalaan siya. Yeah. Na po. Sa lahat ng mga bagay, we commit everything before in the hands of God and Mm. we choose not to worry dahil sabi ng Panginoon, hindi natin kayang paputiin ang ating maitim na buhok at yung Mm. ating maputing buhok ay hindi natin kayang paitimin. It's not within Ah. our power. Pero si Lord, alam niya maging ang bilang ng ating mga buhok. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So sometimes, we pressure ourselves so much with a lot of things. Yan, yung pati yung pag-overthink. Alam niyo pong isang bagay talaga dyan na pinapahayag po ng banal na kasulatan and it's really very effective. Mm. Na we cast all our anxieties, we cast all our cares unto the Lord because He cares for Yes, for us. us. Yeah. So, naniniwala po kami sa kapangyarihan kasi ng panalangin na kapag tinotoo po natin na inilatag natin ito sa Panginoon, Mm. tapat at maaasahan po ang Diyos, ang Panginoong Yesus na nagsabi na lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang luba, Mm. pasanin ninyo ang aking pamatok at kay aking pagpapahingahin. Okay, pa So napakalaking bagay na ginagawa po ng Panginoon para sa atin. Now, para po sa akin, secondary na lang yung mga tungkol po sa kinakailangan po makatulog tayo ng maayos, makakain tayo ng maayos, yung deep yan. breathing exercises, Pag-relax. meditation, na Yan. mga relaxing meditation, grounding techniques. Para po sa akin, secondary po ang lahat ng mga bagay na yan. Mm. Although, napatunayan pong mabisa ang mga bagay na yan, pero ah, bilang pastor po kasi, no, naniniwala po kami that God's word is really Mm. powerful. It is Yeah. alive and Mm. active at alam po ng Diyos kung paano niya tayo nilikha. At nandun po ako doon sa sinasabi na Mm. ah, mas effective and mas permanent solution yung pong Oo. ino-offer sa atin ni Lord. Na Ang pinapakita Panginoon. lang ni Lord na Mm. Oy, kasangkot ako dyan sa mga nangyayari sa Ah, buhay mo. Totoo yan na nararamdaman mo. Kaya oo. ito yung alternative ko. Magtiwala Ayan. ka sa akin. Ay, maganda Lumapit yan, ka sa ano, akin. Pastor Don. Kasi ang alternatibo at pamamaraan ng Panginoon ay lasting.
Hindi siya temporary, hindi yung pansamantala lang. Maraming mga technique, effective siya. Pero hindi siya effective forever. Kapag meron kang agam-agam tungkol sa mga bagay na talagang marubdob sa iyong puso, halimbawa, ganyan, nag-aalala ka sa taong malayo sa iyo, kahit anong relaxation ng technique ang gawin mo, wala. Hindi Totoo effective. po, Dahil Kuya Pilo. merong, Actually, Kuya Pilo, nakakatuwa nga po sa mga marami pong pag-aaral, mga oo, evidence-based na rin po ito, na yung pong pananampalataya, yung pong yes, pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung pong yeah, panalangin, spirituality, lahat po ito ay napatunayan sa marami pong pag-aaral na mas nakapagdudulot pagdating po sa mga coping strategies ng mga tao na dumadaan sa mga anxiety, sa mga worries, sa mga depressions. Ang laki po ng naitutulong ng mga mm-mm. bagay na ito, mga spiritual exercises. Absolutely. Naku, marami tayong matututunan tungkol dyan. Alam nyo, mga kaagapay, patuloy nating ipanalangin ang bawat isa na maging matibay tayo sa pananampalataya at paghabili ng ating mga agam-agam sa Panginoon. Kasi may mga bagay na talagang kapangyarihang mas higit pa at mas long-lasting kaysa dun sa kapangyarihan lang ng ating kakayanan o yung Mm. human effort. Hindi talaga aabot yan sa pangmahamatagalan. Pag tatawagin mo yung pangmatagalang tibay ng loob, hindi pwede yung pansamantala lang na pang-araw-araw natin ginagawa. Ang pangmatagalan talaga nasa pananampalataya natin sa Panginoon. Nako! Mga kaagapay, pakinggan at salamat sa inyo naman nakikinig dyan. Greetings mga kapatid dyan sa ating mga kasama dahil tuloy-tuloy tayo dito sa ating programs. Ate Joyce Guzman, Neth Danga, Ami Bukat, Elvira Batuhan, Ruth Ocampo, Roberto Calderon, Marilo Aguinaldo, Benny Eleccion, Edson Bilon, Fernando Mandokdok, Susan Padilla, Dianara Rivera, Janet Dionisio, Mirna Bentores, Irene Diaz, Aquila Cadelina, and Imelda Garces. Mamaya bibatiin ko pa yung ating mga kasama, mga kaagapay dyan. At pansamantala ay tayo magpo-post muna for a short break. Don't go away. Stay tuned sa 702 DZAS. Babalik po kami. Marami pang mga encouragements para sa inyo. Tiyantabay lang mga kaagapay. At we'll be back. Stay there. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ikaw ba'y nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit, 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Well, tuloy-tuloy po tayo mga kagapay. Thank you very much for happily listening to us. Salamat sa inyo na tuloy-tuloy ang pagtangkilik sa atin. Mga kaagapay, kamusta kayo? Si Senel Villanueva, Imelda Garces, Continedo Inel, Andres Mendoza, Nimrod Arnold, Lordan Maulion, Teresita Medina, Bohemio Erlierinda, Clarissa Casi Kiambao, Nora Cancela, Gilda Gabriel, Aaron Cacho, Remil Peña, Jenny Canon,
Client Subero, Canulo, Filipco, Emmy Teodoro, Cherry Cadelina, Leng Cheno, Edmund Garcia, Olivia Malaga, Josephine Uson, Diony Gonzalez, Rainier Felipe de la Peña, Maria Agabao Feril, Joe Bads, Banduria, Helen Grace Chempo, Maria Dulap, Rolando Kakayan, Michael Santos, Jerry Alicances, Junard Bugay, Rosalinda Pupanda, Manay Christy Pupanda, tsaka Rosalinda Boyko, Ames Del Mendo, Kuya Ames, Shali Bar, Jay Ganj, Reniel Villanueva, Evlas Danculos, Zenny Elizaga, Margarita Wahiman, Emerita Faustino, Efraim Cruz, at Nelly Manansila. Hello, Manansala. Hello, magandang gabi sa inyo. Happy listening. At syempre, salamat din sa mga nakikinig sa atin from all over the world, ang mga kaagapay natin sa United States, si Ate Claire Cartel. Hello, kamusta ka na? Sila sa Canada, si Ate Caroline Ruar. Hello, kamusta kayo? Si Ate, yan, mga kasama natin sa nasa New York, si Kuya, sino nga to? Si Kuya Monde. Ayan, si Kuya Monde Bernal kasama kanyang asawa, si Shanine at ang kanyang anak si Isabel Bernal. Yan. Carlene and Ferdy Katabay kasama si Malen Karen Damian sa Tokyo Baptist Church. Monde, Shanine kasama si Shane Dignadice. Ayan. Sa taga Caloocan Bible Church, hello po, Brother Roman at Kuya Ephraim. Kamusta po, Brother Edgar and Ate Rose Inoveso sa Kingdom of Saudi Arabia? Kasama si Ephraim and Erica Inoveso. Kamusta kayo? At kanyang anak si Caleb. Hello, how are you? Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, pati si Resene and si Rejoice dyan sa Olonga po. Hello sa Light Church. Hello, magandang gabi sa inyo. Siyempre, mga kaibigan natin na si Ate Chi Bumanlag sa US, si Pastor Tito Falguera. Hello, kamusta po sa California? And ang ating mga kasama sa Turkey, si Ate Citadel Guron, tsaka si Kuya Antoine Goron, kamusta kayo? Very good to hear from you. Sana po magpatuloy pa tayo sa ating pakikinig and thank you for keeping your support. Ayan, nako mga kaagapay, ang dami-dami natin mga kasama na ka-join tayo dito sa ating program all over the world. Ikaw, Pastor Don, baka meron kang mga all over the world na fans. Pwede nyo pa rin silang batiin. Yan. Opo, nice din po natin ipabot ang atin pong pagbati sa mga kapatiran din po natin na nasa ibang bansa na sumusuporta sa atin pong ministry at maging gayon sumusubaybay din po sa programa ng Heartline. Yes. Ang mag-asawang Deo at Maricar Chanco, ang mag-asawang Ben at Jing Riera, yung pong mag-asawang Chanco na Deo at Maricar ay nasa UK at ito naman pong si Ben at saka Joanne Riera ay nasa US. So, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa mga kapatiran na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Di ko man maisa-isa ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat sa patuloy niyong panalangin para sa ministeryo at gayon din po sa programa na ginagamit ng Panginoon dito po sa Pagsasaimpapawid sa pamamagitan ng teleradyo ngayon, ang Heartline Friday Night Edition at sa kabuuan ng FEBC. Yeah. Wow, thank you very much. At syempre, meron tayong mga government na favorites, mga tao nakikinig din sa atin sa Department of Trade and Industry. Ate Dolly Jacob, Doris Caparos, Ate Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, si Ate Gina Go, Wilma Makalalang, si Direk Lilian Salonga, hello, si Director Malu Mediran. At doon naman sa Board of Investment, ang fellowship nila, si Director Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, at Kuya Dave Cruz. Siyempre, ang kaibigan namin taga Malabon, paring Rolin Balinyas, kasama si Nanay Rosa Balinyas dyan sa Malabon. Hello, kamusta Rolin? Pati si asawang Shay at ang anak na si Zane, kamusta kayo? At mga taga Hong Kong nating kaibigan, Ate Cecilia Beron, sa Canada naman si Reynald Kempis, at si Tina Kempis. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga kaagapay dyan sa Guam, si Ate Vicky Dulcero Galino. Ayan. Si Doc Arnie Bersenio, Sarah Bersenio. Good to
no, na naandyan kayo. Na-miss ko yung bisita nyo eh. Anyway, salamat sa mga nakikinig, pati sa mga Canadians dyan sa Alberta, Canada. Ate Mary Borromeo, si Ate Beth, si Ate Delia, si Ate Celia, si Ate Ella, si Ate, Ate, yan. Tuloy-tuloy po yung mga mabitakenyos dyan, ano. Kamusta sa inyo? Magandang Happy Easter coming soon, ano? At magkita-kita tayo very soon sa online. Ayan. Well, Pastor Don, alam mo, ang dami-dami nating napag-usapan ano, tungkol sa biyaya ng Panginoon. Ito naman ang tanong ng ating listener. Sabi niya, paano kailangan ko po ng payo sa pag-handle ng anak ko? Lagi ko siyang nahuhuling nanonood ng porn. Ilang beses na namin siyang pinagalitan at pinagsabihan, pero tuloy pa rin. He is 14 years old at nag-aaral. Yan. Paano nga ba ito? Mga kaibigan, mga kaagapay, hindi mabuti ang ating pagtingin sa porn. Hindi ito tama dahil kasi ito, una-una sa lahat, ay bibigyan nyo ng kahalagahan ang kabanalan ng pagkakalikha ng Diyos doon sa ating ang sexual relations ay hindi dapat bagay na ginagawang katuwaan o entertainment. Pero paano nga ba ito? Paano sa mga batang-bata na ganito, sa mga youth? At alam nating talamak ito, Pastor Don. Mm-hmm. Unang-una po, Kuya Pilo, no, kung halimbawa po sa inyo pong anak ay ganyan po ang kalagayan at ilang beses nyo na pong nakausap, makatutulong po kung dadalhin nyo po sila sa mga makapagbibigay po sa kanila ng mga intervention programs na kung paano po ipoprocess ng inyo pong anak in a way na hindi po threatening para po sa kanya at ma-journey niya at mas maunawaan niya papaano po ang sistema ng pag-iisip na nawa-wire para po sa ganong klase ng isang sitwasyon. So makatutulong po yung pong pagpapakonsulta para po sa inyong anak kung makakahanap po kayo para po siya ay mailagay sa intervention and therapy na ma-address po yung kanyang situation. At patungkol naman po sa mga practical aspects na pwede niyo pong gawin ay yung pong pagmamanage ng kanya pong online. Kasi ang medyo talagang challenge po natin ngayon sa ating sitwasyon dahil po sa availability and access ng mga materials. Ano po? Na lalo tigit kung meron po tayong internet, wifi sa bahay at tayo wala po tayong masyadong technical know-how kung paano po i-regulate at ano po mga sites ang pwede at hindi. Basta tayo nagpakabit ng internet, okay na yon. Ang importante may internet. No po. Oo nga, yan yung kalakaran po, eh. Pagka may internet, okay na, pero hindi na nababantayan. Samantalang, meron naman parental control. Ano? Yan. So, pwede nyo pong aralin yung pong sinasabi ni Kuya Pilo na kung paano nyo mo ma-utilize yung pong parental control at ano po yung mga filtering na pwede nyo pong ipa-access lang sa inyong internet, sa inyong wifi na basta po pagka tagged or marked na ito po yung mga porn sites, binablock na po agad ng inyo pong IP address. So, immediately, you don't have to worry na yun po ay na-filter na kagad, hindi niya po ma-access yun. So, that's one. Pangalawa rin po, yung po mga devices ng ating mga anak, pwede rin naman pong i-regulate din po natin, yung kanilang mga access. At least, pagdating po sa bahay nyo, makatitiyak po kayo na wala pong available na access para po sa mga ganong klase ng sites. Ang medyo challenge po natin dyan ay kapag nasa ibang lugar na siya. Ayun nga. So, at ang medyo hamon po sa atin ay the usual, mas magaling po ang mga bata sa pag-navigate ng kanilang mga handsets kumpara po sa atin. Kumbaga 10 years ahead yung kanila pong knowledge pagdating po sa mga pagsaset. At saka po ang isa pang challenge po natin sa bagay na yan ay yung po mga developers ng mga sites. Minsan, they make their sites and their programs or applications seemingly harmless pero nakapapasok yung pong mga unwanted na mga contents. So those are the kind of challenges that we are facing. Kasi nga ngayon kahit yung mga cartoons, kahit yung mga bagay ginagawang
sexualidad ang magiging konsepto Tama mo. po. Manood ka lang ng kahit ordinaryong movie, kailangan mayroong kagandahan ng katawan ang laging na ipapakita doon. Medyo may pagka-western. Alam mo, Pastor Don, naalala ko noong noong bata pa tayo, mga naglalaro pa tayo sa kalye noon. Ang isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa mga matatanda noon ay yung sinasabi sa atin, yung ipinapaalala lagi yung maging disente ka. Pagka kunwari, yung mga kapatid ko kasi mas matanda sa akin, tapos may mga nanliligaw sa kanila, nasasabihin ng lola ko, "Hoy, disente ba yan?" Ano ba yung disente? Ayun yung lagi tatanong ng, ano ba ibig sabihin? Sila ay may respeto sa'yo. Sila ay mayroong dangal na pinapangalagaan. Gusto nilang maging mabuting tao. Ganun ba sila? Sila ba ay gumagawa ng bagay na may ikabubuti ng mga tao sa paligid nila? Yung kahit hindi ka kilala, gumagawa sila, ambisyon nila gumawa ng mabuti. Sila ba ay disente, nagiging magalang, hindi nang dadaya, hindi gumagawa ng masama, hindi nag-iisip ng pangit sa kapwa. Disente ba sila? So, naalala ko noon, naging patakaran sa amin nung bata kami na maging disente kami. Kaya pananamit, disente. Yung pagkilos, disente. Papasok ko sa school, hindi ka late dahil disente ka. Hindi ka gagawa ng kabastusan dahil disente ka. At kung makikitungo ka sa ibang tao, disente yung pakikitungo. Hindi kayong parang suplado, hindi yung parang tatakbo, aalis, parang mamatahin ng isang tao. Kasi pinairal yung disente. At doon, nung panahon ng bata tayo, may opposite naman yung disente, which is mata pobre. Ikaw ay hindi disente. Ibig sabihin, mapangyurak ka ng iyong kapwa. Tinitingnan mo ng masama ang mga tao. Kaya dito makikita natin, iba na ngayon eh. Walang problema sa mga bata ngayon kung tignan nila masama ang ibang tao o kung meron silang malisyosong pagtingin eh. Parang hindi na problema eh. Kasi yun yung mga nagiging kalakaran, yung mga pa-contest ngayon. Noon, malalaman mo, disente noon dahil shorts pa lang ang ginagamit noon ng mga panahon nila Gloria Romero. Si Gloria Diaz, nung nag-Miss Universe siya, disente, mayroon pang palda ang mga tao. Pero hindi na katulad ngayon. Iba na, parang inimpluwensyahan tayo ng pagiging yung meron ng laswa, parang sex symbol na ang kaisipan. At alam mo, Pastor Don, ang dami-dami akong kakilala na nagpunta sa counseling na gustong magpaganda pero namang problema din sila sa kanilang mga relationship. Dahil ang ganda-ganda nila, ang dami-daming relationship, wala naman nagtatagal. Puro pagandahan lang ang tinapos. So, sila yung mga tipo ng mga taong kapag nakita mo, talagang nagpaganda, nagparetoke ng mukha, nagparetoke ng kanya-kanyang mga itsura. Ganun na ba ngayon? At balita ko, maraming mga kabataan ng ambisyon na ngayon, yung ganun. Magkaroon ng magandang itsura kaysa sa pagkakaroon ng disenteng pakikitungo. Paano ba to? Paano ba to, Pastor Don? Sana meron programa ang ating church. Ano kaya? Well, hindi po natin minamasama na kayo po'y magpaganda, ipaayos ang dapat pong ipaayos. Pero ang pangunahin po talaga dyan, again, dadating po tayo, yung pong pinaka-core values po ninyo. No, ano ba yung mas mabigat nyong pinapahalagahan kumpara po sa panglabas na kagandahan? So, hindi po natin inaalis yan dahil totoo naman po na sa inyo pong paningin, kung gusto nyo pong mas maging maganda pa, pero ang tanong po, ano po ang nagiging hatid nito sa inyo? Sa inyong pananaw sa inyong sarili, pananaw nyo sa ibang tao, mas nakatutulong ba ito? Mas nakapagpapalalim ba ito ng inyong magagandang mga values sa buhay? O dito nyo isinasalig ang inyong pagkatao? Na kapag wala kayong ganito, kapag hindi kayo ganito, ay walang halaga, walang silbi ang inyong buhay. So, yun po yung ating nais pong tukuyin. Ano? Now, going back, Kuya Pilo, dito po sa ating naging listener, na yun pong kanyang tanong, unang-una po, yon mga practical aspects, pagdating po sa bahay,
tulad po ng binanggit ni Kuya Pilo, lalo po nating paigtingin yung mga values po natin, no? Na lagi pong pag-usapan yung pong mga family values, kung ano po ang mas makakapagpalalim para sa dissenting pagkatao, dissenting buhay, dissenting pananaw, pakikitungo sa sarili, pakikitungo sa ibang kapwa. So, sa ganyan pong aspeto, practical aspect din, kapag ang inyo pong anak ay yung pong kanyang computer ay nasa kwarto niya, ilabas niyo po yung computer doon po sa salas kung saan available para po sa lahat. Ano? Para nang sa gayon, every now and then, nasisilip at nakikita po ninyo. Wag po kayong mag-alala doon sa sinasabi ng mga iba na, hindi, bilang anak, meron na akong private space. Kinakailangan respetuhan ng aking private space and this and that dahil karapatang pambata, etc. etc. Wag po kayong maniwala doon. Kayo pa rin po ang magulang habang pinapakain at hindi nyo po minamaltrato ang inyong mga anak. Kung hindi ginagabayan, pinapatnubayan, it doesn't really matter kung ano po yung sinasabi ng ibang tao na hindi ginagalang yung private space. Ang importante po ay nagagabayan po ninyo ang inyong mga anak na alam nyo pong nasa tamang landas po sila. So those are practical tips. Pagdating din po sa cellphone, magkaroon din po kayo ng patakaran. 14 years old, reward and conditioning system. So kung halimbawa, anak, nakita kita na ganito. Pero siyempre, tayo rin po bilang mga nasa bahay ay let's be conscious, no? Kung halimbawa po, meron po mga advertisement sa mga TV na pinapalabas or yung po mga running ads na minsan hindi po natin kontrolado kasi yan po ay pinagkakakitaan ng mga networks, no? Kung may mga malalaswang bagay, at least nandun po talaga tayo para gabayan at hindi po tayo very passive na commercial lang naman yan, it doesn't affect anybody. Hindi po natin alam yung pong tinatawag na sublime suggestions. No, na dumarating po sa isipan na akala natin harmless, commercial lang naman, nagpakita lang naman na tumaas ng konti yung palda, hindi naman natuloy, yung mga ganon-ganon. So, pagka po ganon, maging mapagbantay po tayo kasi suggestive po yan, may mga sublime suggestions, kinokondisyon ng isipan ng ating mga anak. So, tinuturuan po natin sila sa ganong aspeto. Ang hirap nito, no? Kasi marami tayong mga programa, ordinaryong-ordinaryo, pero merong laswa sa kanilang mga ipinapakita at parang nakasanayan na natin. Example, yung mga Miss Universe o kaya yung mga variety show na mapapanood. Totoo po lahat sila laging merong palabas na kailangan merong kalaswaan. May kalaswaan. Ng kaberdihan. Oo, merong ganyan. Naging kalakaran hanggang sa andito na tayo sa punto na ito'y pahintulutan na o kaya talagang garapalan na rin. Maski nga yung nagkakampanya Nagkakampanya sa politika, kailangan merong mga magaganda. Sexy na. Sexy na, mga chiwariwap na. Ewan ko ba, pero totoo na ginagaya natin yung dangal ng ibang bansa. Samantalang tayo ay mga Pilipino, ang dangal natin ay yung kabutiang tao. Ang pakikitungo sa kalooban natin, mabuting loob ang ating gustong ipairal. Pero sa ibang lugar, sa ibang kultura, panlabas na anyo ang nagiging kalakaran. Tayo ngayon ay nagiging panlabas sa ating anyo, pero hindi iyon ang tungkulin ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoon ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. At sa ating puso, lumilitaw talaga ang tunay na kaibuturan ng ating pagkatao. Lumalabas talaga yan. Yung dangal ay hindi tago. Yung dangal nakikita yan sa panglabas na anyo, nagsisimula sa puso. Makikita niyo yun, mapapansin niyo na ang isang tao ay hindi nagkukunwari kung sa bukal sa kanyang puso ang magpakabuti at maging considerate sa mga tao, magkaroon ng bagay na gumagawa ng honorable things. Yung things that are true, that are honorable, things that are worthy of praise talagang dapat ipagpunin. Makikita niyo yun dahil sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Sana maituro natin sa ating mga anak kung paano maging malugod
sa loob at labas ng ating pagkatao. Ayan. Ayan, naku. Pastor Don, Opo. mukhang Sana po makahanap po ang ating listener, Kuya Pilo, ng kanya pong pwedeng lapitan na makakatulong po para mabigyan ng intervention at therapy yung pong kanyang anak. oo. Dahil 14 years old, maganda Dangerous. po yung nakita nyo na mas maaga pa lang dahil baka po lumalim ng lumalim hanggat maaari ay ma-address agad yung pong Mm-mm. kinakarap ng inyong anak. At Ayan. may mga professionals po na handang makatulong po sa inyo. Siyempre, kalaki po ang inyong panalangin, pagtitiwala sa Panginoon para Mm-mm. makalaya po ang inyong mga anak sa bagay na yan. Ayan. Ayan. Okay, ito naman ang tanong ng ating next listener. Sabi niya, OFW po ako ng ilang taon. Pero napapansin ko na wala po akong naipundar para sa sarili ko dahil lagi akong tumutulong sa mga kapatid ko at mga pamangkin. Selfish po ba ako kung hihinto ko muna ang pagtulong sa kanila para naman makaipon ng sa akin? Ah, okay. Mhm. Iba talaga pagka ang iyong pamantay o ang iyong source of security or source of uh, provision ay pera. Eh, iba eh. Pagka wala, minsan kulang talaga pera eh. Pero sige nga, Pastor Don, go ahead. Iba-ibang tao po, iba-iba ang kanilang preferensya at mga Oo. prioridad sa buhay. No po. Tulad po ninyo, nakaramdam po kayo ng ganyan. So, ibig sabihin ay meron po kayong nararamdaman na hindi maganda na Oo. ang inyo pong buong kinikita ay naitutulong ninyo sa inyong mga kapatid at sa mga Mm. mahal sa buhay. No Marami po. akong alam na Kasi ganyan. may mga tao naman po na yun po yung talagang kanilang kagalakan. Yan. No po, na talagang kaya po sila nagtrabaho doon. Sige lang, bigay sila ng bigay, bigay sila ng bigay, Mm. bigay sila ng bigay. At kagalakan po nila yon. At di po natin aalisin sa kanila yon dahil doon po sila masaya at yun po yung nakikita nilang purpose ng kanilang buhay. Ano po? Yeah, oo. At gayon naman po sa inyo, ay nakaramdaman naman kayo ng, pero teka muna, paano naman ako? Parang mauubos na lang yata yung buhay ko sa pagkita ng pera at pagtulong. So ganito po, yan na po yung inyong nararamdaman ay sususugan na lang po natin. Ano, liban po na gusto nyong baguhin yung pong inyong nararamdaman Oo. na, ay siya, itodo-todo na to kung hanggang saan makarating, basta ang importante ay naipaglingkod ko ang buhay ng nararapat para sa mga mahal ko sa buhay. Yan. Pero kung gusto niyo naman pong bigyan ng pagkakataon ng inyong sarili, hindi naman po pagdadamot at hindi po pagiging makasarili. Mm. No. Kinakailangan din naman po ninyo, kung yan po yung inyong naramdaman na i-treat ninyo yung inyong sarili at mapagandaan din. Mm. Kasi posibleng darating yung pong pagkakataon na kung kayo po ay tatanda, kung kayo po ay manghihina, sino po ang susuporta sa inyo? Mm. So Oo nga kinakailangan eh. meron din naman po kayong natitipon para sa inyong sarili. No, Yan. hindi po laging malakas, hindi po laging lubos-lubos ang biyaya. Meron din po kasing binigay na wisdom si Lord. No po, katulad po halimbawa, noon pong ang Pharaoh ay nakapanaginip ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon na darating na kahirapan na hindi pa Mm. naranasan. No po. So Yeah. si Joseph sa pamamagitan po ng talino na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay tinipon. Ibig sabihin, sa lahat ng masaganang ani, 20% of that harvest ay itinatabi doon po sa Mm. storehouse, sa storage. So 20% of every ani, Yan. itinatabi, itinatabi, itinatabi. So Nagsusupply. para nang sa gayon, kasi hindi po, may darating nga po na aberya eh. No? Kaya ito po yung pantugon. Oo. Dahil hindi po natin masisisi, hindi, ubos-ubos biyaya, si Lord naman. Meron pong ganon. Si Oo. Lord naman po yung nagsabi na huwag kayong magtitipon. Kung ano yung biyayang binigay sa inyo sa buong araw, kung ano lang yung mauubos, yun lang yung kainin. Mm. May pagkakataon po na gano'n na sinabi ang Panginoon sa mga Israelita. At sabi Oo. ng Panginoon, huwag kayong magtitipon ng labis. Kung hindi ko ano lang yung kailangan, yun lang Walang yung kunin. kailangan. Dahil yung lumabis, kinabukasan, inuod. Oo. So, yan naman po yung sinasabi na, ito yung provision ng Panginoon. Kasi may condition po, tinuturuan sila ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Panginoon. Nako. Iba po yung konteksto noon na Mm.
Basta magtiwala tayo sa Panginoon, ang bukas will take care of its own self, etc., etc. May tinuturo po si Lord na magtiwala sa Kanya. However, kapag meron na pong binigay ang Panginoon, na merong masaganang panahon at meron din naman pong panahon ng kasalatan, kinakailangan naman pong gamitin naman natin yung karunungan na ibinibigay ng Diyos na mapaghandaan. So, ganun din po sa inyo. Hindi po mapagdamot at hindi po makasarili na intindihin po ninyo yung inyong sarili. Kasi sa totoo lang, hindi po matatapos ang pangangailangan ng inyong mga kapatid habang sila'y nabubuhay. Hindi po matatapos ang pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay habang sila po'y nabubuhay. Ang pangangailangan, lalo pong, alam niyo po, mentras lumalaki ang sweldo, lumalaki rin Ang ang gastos. ginagastos ng Totoo yan. pangangailangan, no? Pero, So, that's how it works. Pero hindi po dapat ganon. mm-mm. Dapat nga pagka lumalaki, yung pong income, lumaki dapat yung iniipon, hindi po yung pinagkakagastusan. Pero, I mean, yan Hey, po ang realidad ng buhay. maganda yan. Paano kung yumaman pala siya, no? Mas yumaman pa siya lalo. Eh di, nagagawa na niya yung tulungan, yung kanyang mga kamag-anakan, makakapag-save pa siya, mapagsubi pa siya sa sarili niya. O, di ba maganda yun? Eh kung lalo pang yumaman pa, eh di, mas marami pa siyang magagawa. Siguro hindi niya. Opo. Pero maaring mangyari doon sa kanya, no? Somehow, nakakatuwa din na hindi nais ng Diyos na ang maging sandalan natin ay pera. At palagay ko, may pagpapalang darating dito sa ating kapatid na ito. Kapag sa bandang pagkakataong kailangan niya ang Panginoon, darating at sasaluhin siya. At hindi yung kanyang kakayahan ang magiging paraan at makikita niyo yung kakayahan ng Panginoon sa buhay ninyo. No? Somehow, may mga kakilala ako na bukal sa loob tumutulong sa kanilang kamag-anakan. Okay yon. Alam nating mayroong reward yon, mayroong balik na pagpapala yon. Kung ikaw naman ay nagtabi ka para sa sarili mo, okay din yon, di ba? Kasi minsan, yung ating pag-release, pagka hindi natin hinawakan yung responsibilidad, minsan yung taong hingi ng tulong, doon lang siya kikilos at makikita niya yung kakayahan niya. Pwede siyang nagiging responsable ang isang tao, lalo na kapag sa sarili niyang paa ay tumayo na siya. So, may kabutihang na idudulot both ways, ano? Opo. Yung magbigay at magtabi para sa sarili, may kabutihang na idudulot 'yun. At yan maganda mapag-usapan ninyo magkamag-anak. Nakakatuwa nung na-share nyo, Pastor. Kaya may karunungan, Kuya Pilo, yung pinapayo ng marami, no? Pagdating po sa larangan ng pagtulong. Huwag mong bigyan ng isda yung nagugutom. Turuan mo siya kung paano manghuli ng isda. Bigyan mo siya ng kapasidad, empower, no po? Kasi kung bigay lang tayo ng bigay lang tayo ng bigay, nagiging dependent yung pong tao sa atin. Unless pero kung may tutulungan, yan, opo, kung talagang hindi naman able, Oo. na po, at talagang makikita natin na nasa mahigpit na pangangailangan at willing naman o gusto, yun nga lang ay wala pang pagkakataon. Pero sinisikap po natin hanggat maaari. No? For those who are capable, na ganun din naman po ang banal na kasulatan na nagsasabi na mahigpit na ipinagbibilin po sa katuroang pangkristyano, ang hindi magtrabaho, huwag pakainin. No? Yung pong may kapasidad na magtrabaho na binabanggit po natin. Apo, na talagang meron naman pero umaasa na lang talaga sa bigay ng iba. So hanggat maaari po ay matulungan po natin, may karunungan yung sinasabi po ng huwag magbigay ng isda doon po sa nagugutom kung hindi turuan sila na mangisda. At pagka na-motivate naman po natin sila at yung pong milking cow natin, yun po yung wag niyong gagalawin. Lalo kung halimbawa meron pong negosyo. Siya, ubusin lahat yan at ibigay dito. Sacred po yun, wag niyong gagalawin. Dahil dyan po kayo kumukuha. Katulong niyo po yan. Anumang mga bagay na pinagkukunan niyo po ng streams of income, lalo tigit mga passive, wag niyo pong gagalawin yun kasi sila po yung katuwang niyo para makapag-produce ng pera na itinutulong po natin sa iba. The moment we touch it, the moment we kill it, the moment we starve it, solo na po tayo ngayon na magtatrabaho. Wala na tayong katuwang, wala na tayong kasama sa pagkita ng pera para po maitulong sa mga nangangailangan. Nako,
Marami tayong pag-uusapan patungkol sa kaperahan. Parang nangako ako sa Pastor Don na pag-usapan natin kaperahan one time, ano? Opo. Nako, nakalimutan ko. Pero sige, one episode, pag-usapan natin yung tungkol sa riches. Dahil kailangan matutunan na ito. One final question mula sa ating listener. Ito yung sabi niya. Paano po pakikisamahan ng asawa ng kapatid ko? Uy, in-law. Kasawa ng kapatid ko na palaging negative ang lumalabas sa bibig. Puro reklamo. Laging sinisita kung ano ang makikita sa kapwa. Draining po, to be honest. Pero magkasama kami sa isang compound. Paano po pakikisamahan? Ayan. Ay, nako. Mayroon talagang mga kasama sa ating mga lipunan na nega ang tawag natin, ano. Sa ibang bansa, mayroong mga ganun at tinuturing na personalidad 'yon. Tinuturing na parang ganun lang yung kanilang natural na katangian. Either ini-ignore sila o kaya pinapabayaan dahil kasi mayroon namang kung sila ay maging pabaya o mapabayaan ng lipunan, mayroon mang institusyon na magkakalinga sa kanila. Pero hindi tayo ganun dito, wala tayong institusyon na ganun. Pero totoo na mayroong mga taong nega. Paano pakisamahan ang nega, ang taong may negatibong pananaw lagi? At malamang baka ma-touch natin dito yung mental health. Yan. Sige nga ho, Pastor Don. Diyan po sa ating ikisama, no? Siguro naman po, katulad ng nabanggit nyo, nakatira kayo sa isang compound. Yan. Po. So, hindi nyo kasama sa bahay. Di po ba? So, at least, pagdating nyo po sa bahay, kahit pa paano, meron kayong sacred space. Sarang pinto! Diba? So, sabihin, hindi nyo po kayang baguhin ang pagkatao ng inyo pong in-laws. Hindi nyo po kayang kontrolin yung pong bagay na kanyang ginagawa. At kung yun po ang pinili niyang buhay, wala po tayong magagawa doon. Ngayon, yung pong pakikisama natin sa kanya ay talaga pong tayo yung magmamanage ng atin pong nararamdaman, yung ating nagiging pakikitungo doon sa tao. Hindi natin kayang i-change, no? That's beyond our control, that's beyond our sphere na pwede pong matukoy kung anong kahihinatnan yung result. Ang pwede po nating gawin ay yung kung ano yung within our capabilities na pakikitungo sa kanya, but the result is just the same. It's not in our hands to predict anong magiging resulta. Pag ginawa ko ba to, magbabago ba siya? Sana. And we are hoping for that. Pero if that does not happen, ibig bang sabihin, failure tayo. Ibig bang sabihin, walang bisa yung ginagawa natin. Hindi po. Kayo po bilang tao, nasa sa inyo pa rin po kung paano nyo i-manage yung pong inyong nararamdaman. Kasi kayo yung po sarili, hindi yung nega, kundi yung tayo, yung epekto sa atin. Hindi, maging masaya po kayo. Pinili niya yung ganon, maging nega siya. Piliin nyo naman na maging masaya kayo. Dahil hindi naman niya kayo pinipilit na makinig sa kanya. Hindi naman niya kayo pinipilit na tanggapin yung kanyang pagiging nega. Di, piliin nyo naman na, edi eto ako. Habang nagiging nega ka, edi eto naman ako, nega ka. Hindi, ganito ang sinabi ni Lord eh. Hindi, ganito ang pananampalataya ko eh. Di, maging masaya kayo doon sa inyong gagawin. Pero yung resulta para sa kanya, hindi na po natin kontrolado yun. Nako, ang pinakamaganda talagang pangkontra diyan ay yung makita at maranasan niya kung gaano kapositibo kayo at yung kabutihang nangyari nung pagiging positibo niyo. Wari, sasabihin ng isa, ay nako, hindi mapapagkatiwalaan yan. Tapos ang lumitaw, siya pa yung naging katiwa-tiwala pala. So, madali, hindi niyo masasabing mababago mo yung tao, pero maipapakita mo yung kabutihan ng iyong positibong pananaw. Pero ang dami-dami pa natin pag-uusapan. Kulang lang sa oras. So, hilingin ko po kayo, Pastor Don, have a short prayer lang po sa atin para sa ating listeners ngayon. Sige po, Pastor Don. Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit po sa inyo at narinig po ninyo ang mga bagay-bagay na bumabagabag at nagiging paghamon ng aming po mga listeners sa gabing ito. Na una na po dito ay ang patungkol sa kanyang relasyon sa kanyang asawa na naipabalita at naipahatid sa kanya na nagsusugal at nagbibigay ng kabahalaan sa kanya
Dalangin po namin na bigyan niyo po siya ng gabay at patnubay at mapag-usapan po nila ito. Bagamat sila po ay magkalayo ng lugar, siya po ay nasa ibang bansa, bigyan niyo po siya ng angking karunungan na nagmumula po sa inyo na mapag-usapan po nila ng may kaayusan at maresolba po ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng open communication and common goal para po sa kanila. Ganyan po ang amin pong listener na nababalot po ng anxiety tungkol po sa kanyang trabaho at ganyan po ang amin pong listener na nagkakaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang paglilingkod po sa inyo. At ang amin pong listener din na nagkakaroon din po ng kabagabagan dahilan po sa kanilang anak na nalululong sa pornografiya at ang mga nire-represent ng mga listeners na ito. Marahil ay may mga parehas na storya, nagkakaibang sitwasyon, ngunit isang paghamon ang kinakaharap. Dalangin po namin, abutin niyo po sila at lagi po nilang maunawaan na sa inyo ay may kasagutan, na sa inyo ay handa po kayo na tulungan at samahan sila sa kanila pong paglalakbay. Di man maging madali at di man simpleng solusyon ang kanila pong matatagpuan, ngunit nandyan po ang inyong assurance na kayo po ay laging handa na sila po ay agapayan, na sila po ay handang bigyan ng karunungan at handa na bigyan ng tagumpay at higit sa lahat, sagipin ang kanila pong mga sitwasyon alang-alang para po sa inyong kaharian. Kaya panalangin po namin ang inyong pong pagkilos para po sa aming mga tagapakinig na sa tuwi-tuwi na ay lagi po nilang mailagay ang kanilang buong pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo. Dahil sa lahat po ng dami ng problemang ito at sa lahat ng mga biyaya din na tinatanggap din naman po sa buhay, walang ibang pinaka mananatili kung hindi ang pagtitiwala sa inyong kabutihan at ang pagtanggap sa kaligtasan na inyo pong inihahatid sa amin po mga buhay. Dalangin po namin ang programang ito na kanila pong napakinggan at nasubaybayan, gamitin po ninyo upang ihatid sila sa pananalig sa aming Panginoong Jesucristo at maranasan nila ang kapahayagan ng Banal na Espiritu tungo sa pananampalataya sa lahat ng ginawa ng aming Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Ito pong aming at dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Ay, Pastor Don, that was a very nice prayer. Kung sakali hong mayroong magpapa-counseling sa inyo, paano nga ho kayo makontak? Opo, maaari po kayong magbigay ng inyo pong mga pagtatanong sa pamamagitan po kung kayo po gumagamit pa ng email. Pwede niyo po akong kontakin sa tagapayo@gmail.com. At kung sakasakali naman po na sa mga text messages ay mangyari po magbigay na lang po kayo ng mga pabatid sa pamamagitan po ng cellphone number 0933-816-7999. At para naman po sa mga gumagamit po ng Globe at TM, it's 0936-187-9665. Ayan, amen. Thank you very much. Ay, Pastor Don, maraming salamat sa availability nyo. Alam kong busy-busy kayo at salamat sa mga nakikinig ngayon. Sa inyo, Pastor Don, salamat po. So, God bless at ingat po lagi. Have a wonderful night sa inyo, no? Pastor Don. Opo, mapagpalang araw po sa inyo and have a wonderful coming Holy Week para po sa ating lahat. Absolutely. Always remember what the Lord has done for us. Amen. Praise God. God bless po. God bless. Ayan po mga kaagapay, salamat sa inyo na patuloy na tumangkilik dito. Thank you din Pastor Don Reyes sa inyong pagbibigay ng mga payo sa amin. At para sa inyo na nakikinig, salamat sa mga kaagapay natin. Tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagpapala mula din sa inyo. Kaya thank you sa inyong constant support. Kung sakaling tinatouch ka ni Lord na mag-support sa FEBC, puntaan nyo lang po ang febcphilippines.donate/donate dun po para magkaroon kayo ng chance na makasupport kung tinatawag po kayo ng Panginoon. At isang bagay ang matingkad sa ating programa, yung sinasabi ng Panginoon na mayroong biyaya siya at siya'y tumatangkilik sa ating mga pangailangan. Pagka mayroong mga bagay na hindi na natin abot, hindi natin kaya, alam nating hindi tayo mag-isa. Alam nating may sumasalo sa atin at yun yung kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Gusto nyo maranasan ito? I-try nyo dahil kasi darating yung punto sa buhay natin. Nais nating makita sa buhay natin ang Diyos ay kumilos talaga at hindi tayo sumandal sa iba, hindi tayo yung nagimbal sa mga nangyayari. Pero ang Diyos ang laging naandyan, nakaantabay sa atin.
Yan po mga kapatid, ang ating episode ngayong Friday night. Salamat sa inyo na patuloy nakikinig at syempre sa ating mga tumulong sa atin sa podcast sa agapay natin sa Bukawi Transmitters Night, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer on Duty Chris Molina at JV Tabwa. Syempre ang ating PA in charge si Ate Kayla Escalante at ang ating CEO si Ate Jo Cabrera Alabastro. Ito po si Kuya Pilo Laharcan. Pansamantala nagsasabi ng paalam sa inyo. We will be meeting again. Tuloy-tuloy po ang ating Lenten celebration throughout the week. Ang Heartline ay tuloy-tuloy pa rin mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At patuloy nating sasagutin ang inyong mga katanungan dahil dito pinakikinggan ang inyong nararamdaman. God bless po sa inyong lahat at tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters of the Philippines. Salamat, magandang gabi, blessings sa inyo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.